Pamagat, ang himig ng diwata, isang lihim na kabanata sa kapayapaan. Hindi na muling maglalakas loob ang Amerika na kalabanin ang Pilipinas. Alam mo ba ang katotohanan na sa likod ng biglaang kasunduang pangkapayapaan sa Iran na yumanig sa buong mundo kamakailan, ang Pilipinas pala ang gumanap ng pinakamahalagang papel. Isang hindi kapani-paniwalang kwento ang nagtatago sa likod ng tagumpay na ito. Hindi na namin ito kayang itago pa, sabi ng isang mataas na opisyal ng Amerika na nag-leak ng impormasyon na ngayon ay pinag-uusapan sa buong bansa. Kung mag-subscribe ka at ilike ang channel na ito, labis naming ikagagalak. Simulan na natin. Noong araw na iyon, alas 5 ng madaling araw, isang emergency meeting ang ipinatawag sa secret conference room sa ikatlong basement ng National Security Council. Ito ay kasunod lamang ng ganap na pagkabigo ng unang secret strike mission laban sa mga pasilidad ng nuclear ng Iran. Hanggang ngayon, malinaw pa sa aking alaala ang tensyonadong hangin sa loob ng kwarto pagpasok ko. Sa 12 Tomahawk missiles na pinakawalan, 2 lamang ang tumama sa loob ng 100-meter radius ng target. Ang lahat ng natira ay lumihis ng malayo. Inilatag ng Secretary of Defense ang ulat ng pinsala at nagsimulang ipahayag ang resulta ng analysis na may mabigat na kalooban. Nasa likod ako at nakikinig, ngunit inaasahan ko na ang nilalaman nito. Bagamat tumpak ang distansya patungo sa target, isang malubhang error ang nangyari sa final guidance phase. Iniulat na mayroong malaking limitasyon sa pagtukoy ng eksaktong coordinates ng underground facility at sa real-time na pag-aayos ng trajectory. Sunod na nagsalita ang Operations Chief ng Joint Chiefs of Staff sa kasalukuyang precision-guided technology ng US military. Mahihirapang in-neutralize ang pinatibay na underground facility ng Iran. Ito ay isang tahasang pag-amin ng pagkatalo. Idinagdag din sa analysis na ang limitasyon ng kasalukuyang GPS-guided system at ang kakayahan ng kalaban sa electronic jamming ay higit pa sa aming inaasahan. Ang mas malala pa, ang Russian-made na air defense system na kamakailan lang ay nakuha ng Iran ay mas malakas kaysa sa aming kalkulasyon. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang mga bagay na 5 taon ko nang ibinababala ay nagkatotoo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay para humingi ng pahintulot na magsalita. Si David, ang National Security Advisor, ay nagpakita ng halatang pagkainis. Ngunit salamat sa pagtango ni Secretary Hutchins, nabigyan ako ng pagkakataon. Dahan-dahan akong tumayo at sinimulang banggitin ang isang joint project na dati naming isinasagawa kasama ang Pilipinas, ang Project Diwata Guidance Technology. Binigyang diin ko na ang teknolohiyang ito ang tanging solusyon na maaaring magresolba sa problema sa presisyon na aming kinakaharap. Biglang tumahimik ang buong silid. Marahil, walang sinuman ang nag-asahan sa aking sasabihin. Sinubukan akong patigilin ni Advisor Chambers na may iritasyon sa mukha, ngunit hindi ako nagpatinag. Isa-isa kong ipinaliwanag kung bakit nabigo ang lahat ng pagtatangka ng Amerika na mag-develop ng sarili nitong teknolohiya sa loob ng nakalipas na 5 taon. Kalmado kong itinuro na ang bilyon-bilyong dolyar na research funds na ipinuhunan ng mga kumpanyang tulad ng Lockheed Martin at Raytheon ay nasayang lahat. At pagkatapos, ipinakita ko ang mga konkretong datos na aking inihanda. Sa mga pagsubok noong 2019, sa pakikipagtulungan sa research team mula sa Pilipinas, nakamit natin ang 95% hit rate sa loob ng 3 metro. Samantalang, ang sistemang dinevelop ng Amerika ng mag-isa ay may 70% hit rate lamang sa loob ng 50 metro. Sa harap ng katotohanang ipinakita ng mga numero, lalong bumigat ang hangin sa silid.
Ang mas ikinagulat nila ay ang katotohanan na ang manufacturing cost ng sistemang gawa sa Pilipinas ay sangkatlo aman lamang lamang ng gawa sa Amerika. Sa sandaling iyon, marahas na tumutol si CIA Deputy Director John McCarthy, ang Amerika ang pinakamalakas sa buong mundo. Katawa-tawa na umasa tayo sa teknolohiya ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Ang pag-asa sa ibang bansa para sa core technology ng national security ay katumbas ng pagsuko ng ating soberanya, sigaw niya. Napabuntong hininga ako nang makita kong sabay-sabay na tumango ang mga konserbatibong miyembro sa silid. Heto na naman tayo, naisip ko. Ngunit hindi ako umatras. Mas mahalaga ang resulta kaysa sa pride. Sabi ko, mariin kong sinabi na ang desisyon ng Amerika na maliitin ang research team ng Pilipinas at itigil ang kooperasyon ang siyang pangunahing dahilan ng krisis na kinakaharap natin ngayon. Ginamit ko ang mga malinaw na halimbawa para ipaliwanag kung gaano kalaking pagkakamali ang pag-abandona sa makabagong phase interference algorithm na binuo ng team ni Dr. Alejandro Alex Santos. Ibinunyag ko rin ang kwento sa likod nito na kahit maraming tumutol noon sa loob, nanaig ang desisyong politikal. Habang nagpapatuloy ang pulong, lalong naging malinaw ang hidwaan sa pagitan ng teknolohikal na pride ng Amerika at ng pragmatismo. Sa isang panig, iginigiit na dapat protektahan ang teknolohikal na karangalan ng Amerika. Sa kabilang panig, kinokontra na ang paglutas sa kasalukuyang krisis ang dapat na pangunahing prioridad. Naramdaman kong unti-unti nang nakakakuha ng suporta ang aking paninindigan, ngunit matindi pa rin ang pagtutol. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Pagkatapos ng pulong, agad akong kumilos. Habang naglalakad sa mga pasilyo ng Pentagon, binubuo ko na sa aking isipan ang plano para kumbinsihin ang mga kinauukulang tao. Una kong pinuntahan ang Research and Development Department ng Department of Defense nang makumpirma kong nasa opisina si General James Cohen, ang Operations Chief ng Joint Chiefs of Staff. Agad ko siyang pinuntahan. Pagkakita sa akin ni General Cohen, mukha siyang pagod. Marahil ay nahulaan niyang muli kong bubuksan ang usapan tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang aking diskarte. Sa halip na emosyonal na apela, naghanda ako ng malamig at matitibay na datos. Isa-isa kong ipinakita ang mga kaso ng pagkabigo sa Precision-Guided Technology Development Projects na isinagawa ng Amerika sa nakalipas na 5 taon. Partikular kong idinetalye ang malagim na resulta ng Next Generation Guidance System na dinevelop ng Lockheed Martin noong 2022. Sa kabila ng paggasta ng $1.5 bilyong, mas bumaba pa ang precision nito kumpara sa mga naunang sistema. Ipinakita ko ang katotohanan ito gamit ang mga partikular na numero. Kitang-kita ko kung paano unti-unting nagseseryoso ang mukha ni General Cohen. Bilang isang dating sundalo, mas pinahahalagahan niya ang pagiging praktikal. Kalaunan, sinabi niya, pag-aaralan ko, iwanan mo ang mga dokumento. Mula roon, dumiretso ako sa CIA headquarters para kausapin si Deputy Director John McCarthy. Siya ang isa sa mga pangunahing tutol sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. May malalim siyang pagdududa sa teknolohiya mula sa Asya. Ayon sa mga tsismis, ito ay dahil sa masamang karanasan niya sa isang joint development project sa China noon. Ngunit ang Pilipinas at China ay magkaiba kahit parehong nasa Asya. Hindi ako sumuko at sinubukan ko siyang kumbinsihin gamit ang makatotohanang lohika. Ang pinakamalaking ikinababahala ni McCarthy ay ang issue ng technology leak. Ipinunto niya na kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas,
maaaring malik ang core technology ng Amerika. Nagbigay ako ng malinaw na sagot dito. Sa Project Diwata, ang Pilipinas ang nagbibigay ng teknolohiya. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon para sa Amerika na matuto mula sa teknolohiya ng Pilipinas. Ilang araw matapos kong kausapin ang mga opisyal, isang pagbabago sa pananaw ang naramdaman sa isang internal meeting sa Department of Defense. Nagsimulang sumang-ayon sa aking pananaw ang mga nakababatang opisyal at mga technical expert, lalo na ang mga field commander na direktang namamahala sa mga operasyon. Para sa kanila, ang resulta ang pinakamahalaga. Mas importante sa kanila ang success rate kaysa sa teorya. Ngunit, matindi pa rin ang pagtutol. Partikular na malakas ang oposisyon mula sa mga may koneksyon sa military-industrial complex. Ang mga matataas na opisyal na dating nagtrabaho sa Raytheon at Boeing ay mariing tumutol, iginigiit na dapat protektahan ang interes ng defense industry ng Amerika. Nangangamba sila na kung gagamitin ang teknolohiya ng Pilipinas, babagsak ang competitiveness ng mga kumpanya ng Amerika. May isa pang issue na lumitaw. Si National Security Advisor David Chambers ay naglabas ng isang politikal na alalahanin. Ayon sa kanya, ang pakikipagtulungan sa teknolohiya sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng pagdududa sa international community tungkol sa teknolohikal na kapangyarihan ng Amerika. Kung magsisimulang magduda ang mga kaalyadong bansa, maaari itong humantong sa paghina ng pandaigdigang kooperasyon sa depensa. Tinutulan ko ang mga alalahaning ito. Sinasabing ang mga ito ay sa panimulay mali. Ang pakikipagtulungan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katalinuhan. Sabi ko, itinuro ko ang katotohanan na maraming natututunan ang Amerika mula sa teknolohiya ng IT at semiconductor ng Pilipinas. Ipinaliwanag ko na walang hangganan ang teknolohiya at ang paggamit ng pinakamahusay na teknolohiya ang tunay na tanda ng isang malakas na bansa. Habang dumarami ang mga opisyal ng nakababatang henerasyon at mga technical expert na sumasang-ayon sa aking mga salita, unti-unting lumakas ang suporta para sa akin. Ngunit, mataas pa rin ang pader ng konserbatibong lumang henerasyon. Ang mga naniniwala sa America First ay hindi nagpatinag. Ngunit sa wakas, dumating ang pagkakataon. Si Defense Secretary Lloyd Austin mismo ang nagpatawag sa akin para sa isang pulong. Bilang isang dating militar, si Secretary Austin ay isang napaka-praktikal na tao. Para sa kanya, ang tagumpay ng operasyon ang pinakamahalaga. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito at ginamit ang lahat ng aking datos para kumbinsihin siya. Matapos pakinggan ang aking paliwanag, matagal na nanahimik si Secretary Austin at pagkatapos ay mahinahon siyang nagtanong, talaga bang kayang lutasin ng teknolohiya ng Pilipinas ang kasalukuyang sitwasyon at posible pa ba ang kooperasyon? Agad niya akong inutusan na magsagawa ng isang top secret na investigasyon. Matapos ang pulong kay Secretary Austin, agad kong sinimulan ang investigasyon para alamin ang kasalukuyang kalagayan ng Research Institute sa Pilipinas. Mula nang maputol ang aming kooperasyon 5 taon na ang nakalipas, wala akong ideya kung ano na ang nangyari sa team ni Dr. Alejandro Alex Santos. Nang halungkatin ko ang mga internal records, ang huling komunikasyon ay noong Marso 2020. Mula noon, wala nang kontak. Una kong tinawagan ang Intelligence Department ng US Forces sa Pilipinas. Alam kong mayroon silang unit na sumusubaybay sa mga development sa agham at teknolohiya sa bansa. Nang humingi ako ng impormasyon tungkol sa Research Institute ni Dr. Santos,
Isang nakakagulat na ulat ang dumating pagkalipas ng ilang araw. Ang institute ay lumipat sa isang lumang gusali sa isang hindi gaanong kilalang lugar sa Quezon City. Nang basahin ko ang ulat, nalaman kong napakalubha ng sitwasyon. Matapos maputol ang kooperasyon sa Amerika noong 2020, malaki rin ang ibinawas sa suporta ng gobyerno ng Pilipinas. Karamihan sa mga pangunahing kagamitan sa pananaliksik ay naisauli o naibenta at ang bilang ng mga mananaliksik ay bumaba sa sangkatlo 1,003 ng dati para itong isang institusyon na dahan-dahang binubuwag. Para makakuha ng mas detalyadong impormasyon, tinawagan ko ang isang dating kasamahan na nagtapos sa University of the Philippines, Diliman. Si Dr. Chavez ay isang kaibigan na nakasama ko sa MIT at ngayon ay nagtatrabaho sa isang malaking tech company. Nang tanungin ko siya tungkol sa institute ni Dr. Santos, sunod-sunod na malulungkot na balita ang aking narinig. Ang pinakagimbal-gimbal ay ang balitang pumanaw na ang isa sa mga pangunahing miyembro ng research team, si Dr. Miguel Mike Flores ay namatay dahil sa pancreatic cancer noong 2022. Si Dr. Flores ay isang henyong mathematician na responsable sa pagdevelop ng phase interference algorithm para sa Project Diwata. Labis akong nalungkot nang marinig kong hindi siya nakakuha ng sapat na paggamot dahil sa kakulangan ng pondo para sa pananaliksik. Ayon kay Dr. Chavez, 7 na lamang na mananaliksik kasama si Dr. Santos ang natitira sa institute. Hindi ka panipaniwala ang pagbaba ng bilang mula sa dating mahigit 25. Karamihan ay lumipat sa malalaking kumpanya o nagtrabaho sa ibang bansa at ang ilan ay tuluyan ng tinalikuran ang pananaliksik para sa ibang trabaho. Kahanga-hanga rin ang kalagayan ng mga kagamitan. Ang institute na dating puno ng mga state-of-the-art na supercomputer at precision measuring instruments ay ngayon ay may iilang lumang computer na 10 taon na at mga pangunahing kagamitan na lamang. Dahil sa pagtigil ng kooperasyon sa Amerika, napilitan silang isauli ang lahat ng mamahaling kagamitan na kanilang nirerenta na puno ako ng pagsisisi. Kung sana'y mas naging matatag ako noon. Ngunit kung nandyan pa si Dr. Santos, malaki ang magbabago. Ayon kay Dr. Chavez, si Dr. Santos ay hindi pa rin sumusuko sa pananaliksik at ginagamit ang sariling pera para mapanatili ang institute. May mga tsismis pa na isinanla na niya ang kanyang bahay. Sa kabila nito, sinisigurado niyang nababayaran ng maayos ang sahod ng kanyang mga mananaliksik. May bigat sa dibdib na ibinaba ko ang telepono at tinawagan ang isa pang kakilala sa Department of Science and Technology. Si Dr. De Castro ay isang taong may kinalaman sa patakaran, sa agham at teknolohiya ng Pilipinas. Nang tanungin ko siya tungkol sa suporta ng gobyerno sa institute ni Dr. Santos, isang napakasakit na sagot ang natanggap ko. Nawalan na rin daw ng interes ang gobyerno ng Pilipinas sa larangang ito ng pananaliksik matapos maputol ang kooperasyon sa Amerika. Sa Pilipinas, madalas magbago ang mga patakaran sa tuwing nagbabago ang administrasyon. Dahil sa pagbawas ng budget, maraming basic research na may kinalaman sa militar ang nabawasan at hindi nakaligtas dito ang institute ni Dr. Santos. Sa kasalukuyan, 1 beses sa 1 taon na lamang daw silang sumasailalim sa isang formal na pagsusuri. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanang kahit sa loob ng Pilipinas, hindi nabibigyan ng tamang pagkilala ang halaga ng team ni Dr. Santos. Dahil classified ang Project Diwata, hindi nila mailathala ang kanilang mga natuklasan, kaya't hindi sila napapansin ng academic community. Isang malaking pag-aaksaya
May mga mananaliksik pa raw na nagpa-part-time job para lang matustusan ang kanilang pamumuhay. Ang dahilan kung bakit hindi pa rin sila umaalis ay dahil sa kanilang tiwala kay Dr. Santos at sa kanilang pagmamahal sa pananaliksik. Habang inaalam ko ang kalagayan ng team ni Dr. Santos, muli kong sinuri ang mga lumang tala. Hindi naging madali ang paghahanap sa mga dokumento mula sa pagtigil ng kooperasyon noong Marso 2020 sa Internal Archives. Karamihan ay classified at inabot ako ng ilang araw para makakuha ng access. Ang una kong natagpuan ay ang minutes ng isang internal meeting noong Pebrero 15, 2020. Ito ang panahon kung kailan nasa kasagsagan ang America First policy ng Administrasyong Trump. Lumalakas ang pressure sa loob ng Department of Defense. Nabawasan ang pag-asa sa ibang bansa para sa mga kritikal na teknolohiya. Lalo na sa gitna ng tumitinding teknolohikal na kompetisyon sa China, lumaganap ang pagdududa sa lahat ng uri ng pakikipagtulungan sa teknolohiya sa mga bansa sa Asya. Nang basahin ko ang minutes, isang nakakagulat na nilalaman ang aking natuklasan. Naroon ang dahilan kung bakit iniutos ng nooy direktor na si Stephen Walker ang agarang pagtigil ng kooperasyon sa Pilipinas. May record din na may direktang pressure mula sa White House. Isang desisyon ang ginawa sa National Security Council na dapat tiyakin ang teknolohikal na kalayaan ng Amerika. Naramdaman ko ang galit. Dahil sa desisyon ng mga opisyal na walang alam, isang napakahalagang bagay ang ganoon kadaling napagpasyahan. Ang pinakanakakapanghinayang ay ang ganap na pagbalewala sa opinyon ng mga mananaliksik sa field. Sa ulat na ginawa ng Joint Research Team ng MIT, partikular na nakasaad kung gaano kalaking kawalan ang idudulot ng pagtigil ng kooperasyon sa team ng Pilipinas. Ang Project Diwata ay nasa 90% completion stage na. Kung bigla itong ititigil, lahat ng ating pinaghirapan ay masasayang babala sa ulat. Ang huling ulat ni Professor James, na siyang namumuno sa research team ng MIT noon, ay partikular na kapansin-pansin. Pinuri niya ang teknolohikal na kakayahan ng team ni Dr. Santos at mariing sinabi na imposible ang pagkumpleto ng proyekto kung wala sila. Partikular niyang tinukoy ang phase interference algorithm bilang isang natatanging teknolohiya na hindi matatagpuan saan man sa mundo. Habang binabasa ko ang mga record na ito, nakaramdam ako ng matinding pagkakasala. Bagamat tumutol din ako sa pagtigil ng kooperasyon noon, hindi ko ito napigilan. Sa harap ng desisyong politikal, masyadong maliit ang boses ng isang teknisyan. At ngayon, ramdam ko na ang krisis na kinakaharap namin ay resulta ng maling desisyon na iyon. Matapos suriin ang lahat ng mga lumang tala, napagpasyahan kong wala ng oras para mag-alinlangan. Kailangan kong personal na pumunta sa Pilipinas at kausapin si Dr. Santos. Inulat ko ang lahat ng aking natuklasan sa Secretary of Defense. At dahil imposible ang isang opisyal na biyahe, kumuha ako ng personal leave at lihim na kumilos. 5 taon bago ko muling natapakan ang lupa ng Pilipinas. Paglabas ko ng airport, halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Noong huli akong umalis dito, puno ako ng kumpiyansa sa tagumpay ng aming kooperasyon. Hindi ko inakala na babalik ako sa ganitong sitwasyon. Mula sa bintana ng sasakyan, ang tanawin ng lungsod ay tila mas umunlad pa kaysa 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ang aking destinasyon ay hindi ang makikinang na sentro ng lungsod, kundi isang lumang institute sa Quezon City. Nang ibigay ko ang address sa taxi driver, ang gusaling narating namin ay mas luma at sira pa kaysa sa aking inaasahan. Isang maliit na karatula
ang nakasabit sa ikatlong palapag ng isang apat na palapag na lumang gusali, Marlikha Advanced Research Institute. Isang simpleng pangalan. Wala na ang dating marangyang pangalan ng institute. Ang pintura sa labas ng gusali ay natutuklap na. Habang paakyat ako sa hagdan, bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko mahulaan kung paano ako tatanggapin ni Dr. Santos. Alam na alam ko kung gaano katinding pagtataksil ang naramdaman ng team mula sa Pilipinas nang bigla naming itigil ang kooperasyon. Pagbukas ko ng pinto ng institute, isang simple at halos walang laman na espasyo ang bumungad sa akin tulad ng inaasahan. Sa lugar na dating puno ng mga pinakabagong kagamitan, iilang lumang computer at mga pangunahing instrumento na lamang ang natira. Sa kabila nito, nakita ko ang mga mananaliksik na masigasig na nagtatrabaho. Si Dr. Santos ay mag-isang nagkakalkula sa kanyang opisina sa likod. Mas payat siya kaysa dati, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi nagbago. Nang mapansin niya ako, ang una niyang reaksyon ay pagkagulat. Natural lang, 5 taon na mula noong huli kaming nagkita. Gaya ng inaasahan, napakalamig ng kanyang pakikitungo sa simula. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ng kanyang mga mata. Tapat kong ipinaliwanag ang kritikal na sitwasyong kinakaharap ng Amerika. Inamin ko na nabigo ang operasyon sa pag-atake sa nuclear facility ng Iran at may limitasyon ang precision-guided technology ng Amerika. Muli kong binigyang diin ang kahalagahan ng dating Project Diwata, ang phase interference technology na binuo ng team ni Dr. Santos ang tanging paraan para malutas ang problemang ito. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Dr. Santos. Natatandaan mo pa ba kung bakit biglang itinigil ng Amerika ang kooperasyon 5 taon na ang nakalipas? Tanong niya. Tila nagniningas pa rin ang galit niya sa biglaang pag-atras namin kahit na halos tapos na ang pananaliksik. Buong puso akong humingi ng tawad. Inamin ko ang aking pagsisisi na hindi ako naging mas matatag sa pagtutol noon. Ngunit sinabi kong gusto kong itama ang pagkakamaling iyon ngayon. Matagal na nanahimik si Dr. Santos at pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita dahil sa pagtigil ng kooperasyon, nawalan sila ng pondo at dahil doon, hindi nakakuha ng sapat na paggamot si Dr. Flores. Iyon daw ang pinakamasakit sa lahat. Sa kanyang mga salita, mas naramdaman ko ang lungkot ng pagkawala ng isang kasama kaysa sa personal na galit. Minsan nyo na kaming tinalikuran. Anong garantiya na hindi nyo kami muling tatalikuran? Ipinahayag niya ang kanyang pangamba na muling ititigil ang kooperasyon. May takot na kapag nagbago ang sitwasyong politikal, maaari silang muling iwanan. Iba na ngayon. Mariin kong sinabi. Ito ay isang kooperasyon na batay sa tunay na pangangailangan at hindi basta-basta ititigil, ngunit hindi pa rin nagbago ang maingat na paninindigan ni Dr. Santos. Patuloy akong nakiusap ng buong taimtim. Lubos kong nauunawaan na dahil sa security policy noon, hindi ninyo maibahagi ang teknolohiya sa ibang bansa at nagdulot ito ng malaking kawalan. Narinig kong isinanla ninyo pati ang inyong bahay, para lang mapanatili ang teknolohiyang binuo ninyo sa loob ng maraming taon. Sa ngalan ng gobyerno ng Amerika, titiyakin ko ang kabuhayan ng mga natitirang mananaliksik. Pakiusap, pagkatiwalaan ninyo kami, kahit ngayon lang. Sinabi ko na ang pagpunta ko roon ay hindi personal na desisyon, kundi may basbas ng Secretary of Defense. Tila malalim na nag-isip si Dr. Santos. Kung ako ang nasa kanyang posisyon, hinding-hindi ako makikipagtulungan sa Amerikang nagtaksil sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit marami pang mananaliksik si Dr. Santos na kailangan niyang protektahan. Matapos ang mahabang katahimikan,
Nagpahiwatig si Dr. Santos ng posibilidad ng kooperasyon na may mga kondisyon. Una, gusto niyang malaman ng eksakto ang kasalukuyang sitwasyon ng pananaliksik at pag-aralan kung talagang posible ang kooperasyon. Idinagdag din niya na kailangan niyang kunin ang opinyon ng kanyang mga mananaliksik. Para sa akin, sapat na iyon para magbigay ng pag-asa, hindi man lang ako pinalayas. Nag-usap pa kami ni Dr. Santos ng halos 1 oras at nangakong magkikita muli kinabukasan. Hiniling ko rin na makausap ang bawat isa sa kanyang mga mananaliksik. Pag-alis ko sa institute, magulo ang aking isipan. Ramdam na ramdam ko ang galit at pagkadismaya ni Dr. Santos. Ngunit kasabay nito, nakakuha rin ako ng kumpiyansa na ang kanyang team ay nagtataglay pa rin ng pambihirang teknolohiya. Ang kailangan na lang ay maibalik ang tiwala. Kinaumagahan, maaga akong bumalik sa institute. Ipinaliwanag na ni Dr. Santos sa kanyang mga mananaliksik ang layunin ng aking pagbisita. Ngunit iba-iba ang kanilang reaksyon. May mga tumingin sa akin na puno ng kuryosidad, habang ang iba ay hindi pa rin maalis ang pag-iingat. Ang una kong nakausap ay si Mateo Castillo, isang pangunahing miyembro na kasama na mula pa sa simula ng Project Diwata. Sa simula, maingat si G. Castillo sa kanyang mga salita. Ngunit unti-unti niyang inilabas ang kanyang tunay na saloobin. Ang pinakamalaki niyang alalahanin ay ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa kasalukuyang kalagayan ng institute, hindi niya alam kung hanggang kailan sila tatagal. Habang ang kanyang mga kaedad ay may matatag na buhay sa malalaking kumpanya, naiinip siya na siya lang ang natitira sa hindi estableng institute na ito. Ngunit kasabay nito, hindi nabawasan ang kanyang pagmamahal sa pananaliksik. Gusto niyang tapusin ang improvement plan para sa algorithm na huling iniwan ng yumaong si Dr. Flores. Ang pagnanais na iyon ang nagpapatatag sa kanya. Gusto kong ituloy ang kanyang nasimulan at kumpletuhin ang pinakamahusay na teknolohiya sa mundo, sabi niya. Makikita sa kanyang mga mata ang taimtim na pagnanais. Huwag kang mag-alala. Susuportahan kayo ng Amerika ng buong buo, buong lakas kong sinabi. Pagkaalis ni G. Castillo, pumasok si Dr. Elena Garcia. Siya ang nag-iisang babaeng mananaliksik sa team at isang eksperto sa signal processing. Medyo mas kalmado ang kanyang pananaw kumpara sa iba. Maingat din ang kanyang posisyon tungkol sa muling pakikipagtulungan sa Amerika. Ang pinakamalaking ikinababahala ni Dr. Garcia ay ang posibilidad na muling matraidor. Malalim pa rin ang sugat na iniwan ng pagtigil ng kooperasyon 5 taon na ang nakalipas. Malaki ang galit niya sa biglaang pagputol ng kooperasyon matapos nilang ibahagi ang kanilang pananaliksik. Ang tiwalang minsan nang nasira ay hindi madaling maibabalik, sabi niya. Ngunit kinilala rin ni Dr. Garcia ang mga limitasyon ng kasalukuyang institute. Kung walang sapat na kagamitan, hindi na sila uusad pa. Tinanggap niya ang katotohanang iyon. Kung muling magsisimula ang kooperasyon sa Amerika, iginiit niyang dapat maging malinaw ang mga kondisyon, partikular na kailangan ang patas na pamamahagi ng mga resulta ng pananaliksik. At pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang komplikadong damdamin na tila may pananabik sa dating panahon ng pakikipagtulungan sa Amerika. Kung gaano kasaya ang joint research sa team ng MIT, ang mga araw na ang mga mananaliksik mula sa iba't ibang kultura ay nagtutulungan para sa isang layunin ay tila namimiss niya. Ngunit kapag naiisip niya si Dr. Flores, hindi niya alam kung ito ba ang tamang gawin. Si Dr. Flores daw, kahit may sakit, ay patuloy na nag-iisip tungkol sa pagpapabuti ng algorithm.
Ang lungkot ng pagkawala ng ganoong kasama ay malaki pa rin. Ang huli kong nakausap ay ang pinakabatang mananaliksik, si Juan J. Mercado. Sa edad na 27, sumali siya noong 2022. Dahil wala siyang karanasan sa pakikipagtulungan sa Amerika, mas objektibo ang kanyang pananaw. Si Jay ang pinakaprangkang nagsalita tungkol sa kalagayan ng institute. Mahirap gumawa ng maayos na pananaliksik kapag kulang ang kagamitan at pondo, sabi niya. Ngunit ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa maraming natutunan niya sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Santos. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kanyang tiwala sa kanilang teknolohiya. Kahit kulang sa kagamitan, naniniwala siyang ang teknolohikal na kakayahan ng kanilang team ay world-class. Bilang isang kabataan, puno siya ng diwa ng pagsubok. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Amerika, gusto kong subukan ang aking kakayahan sa isang mas malaking entablado, sabi niya. Pagkatapos ng mga individual na panayam sa mga miyembro ng team, sinabi ni Dr. Santos na may isa pa akong dapat makausap at ipinakilala si G. Roberto Rob Villanueva. Si G. Villanueva ang namamahala sa project management at external affairs, hindi sa teknikal na pananaliksik. Siya ang pinakanakakaalam sa mga praktikal na problema ng institute. Gaya ng inaasahan, ang pinakamalaking alalahanin ay ang pinansyal. Kahit na si Dr. Santos ay gumagastos ng sariling pera para mapanatili ang institute, malapit na itong maubos. Kung tatagal pa ng 6 na buwan, mapipilitan na talaga kaming magsara, prangka niyang sinabi. Minsan na rin daw na delay ang sahod ng mga mananaliksik, kaya naman iginiit niyang dapat maging malinaw ang mga tuntunin ng kontrata at ang pangmatagalang garantiya. Partikular na dapat linawin ang issue ng intellectual property rights sa mga pananaliksik. Inamin niyang naging malabo ang aspetong ito noon. Matapos ang panayam sa lahat ng mananaliksik, halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Lahat sila ay may pambihirang kakayahan, ngunit nahaharap sa mga praktikal na paghihirap. Halo-halo ang kanilang pag-asa at pangamba sa pakikipagtulungan sa Amerika. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang pagmamahal sa pananaliksik ay nananatiling nag-aalab. Nang gabing iyon, nang muli kaming magkita ni Dr. Santos, ipinarating ko sa kanya ang opinyon ng mga mananaliksik. Tumango si Dr. Santos na tila inaasahan na niya ang mga reaksyong iyon. At sa wakas, ibinigay niya ang kanyang pinal na desisyon tungkol sa muling pagsisimula ng kooperasyon. Matapos makuha ang may kondisyon na pagsang-ayon ni Dr. Santos, agad akong bumalik sa Washington at sinimulan ang proseso ng pagkumbinsi. Sa aking pulong kay Defense Secretary Austin, ipinarating ko ang mga kondisyon ng team mula sa Pilipinas at mas positibo ang kanyang reaksyon kaysa sa inaasahan. Dahil sa lumalalang issue sa nuclear facility ng Iran, ang 5 taong garantiya sa kalayaan ng pananaliksik at suporta sa pondo ay katanggap-tanggap. Ang pinakamahirap ay ang pagbuo ng isang secret agreement nang walang pag-apruba ng Kongreso. Ngunit sa dahilan ng pambansang seguridad, napagpasyahan na gamitin ang secret budget na direktang nasa ilalim ng Pangulo. Maging si National Security Advisor Chambers ay sa wakas ay kinilala ang pangangailangan ng kooperasyon at nagbigay ng suporta. Sa wakas, isang top secret na U.S. Philippines Technology Cooperation Agreement ang nilagdaan. Bagamat opisyal na hindi ito umiiral, ang legal na bisa nito ay tiyak na garantisado. Ang team ni Dr. Santos ay agad na binigyan ng kabuuang research fund na $200 milyong sa loob ng 5 taon at isang hiwalay na budget ang inilaan para sa pagbili ng mga pinakabagong kagamitan. Ang pagbabago sa Research Institute sa Pilipinas ay napakabilis.
Sa loob ng isang linggo, na-install na ang pinakabagong quantum computer mula sa IBM at sunod-sunod na dumating ang mga precision measuring instruments mula sa Germany. Halatang nagbago rin ang mga mukha ng mga mananaliksik. Matapos ang 5 taon, muli silang nakapag-focus sa pananaliksik sa isang world-class na kapaligiran. Sa kabila ng 5 taong paghinto, lahat ng mananaliksik ay nagpakita ng kahanga-hangang konsentrasyon. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kanilang teamwork. Dahil sa 5 taon ng paghihirap na pinagdaanan nila ng magkakasama, mayroon silang espesyal na pagkakaisa. Dahil perpekto nilang naiintindihan ang estilo ng pananaliksik ng bawat isa, natural na nagkakaroon ng hatian ng gawain nang hindi na kailangan ng espesyal na koordinasyon. Ang isang mananaliksik ang namamahala sa hardware optimization, habang si Jay naman ang sa real-time data processing. Ako mismo ay sumali sa pananaliksik sa Quezon City. Inalala ko ang aking mga araw sa MIT at kasama si Dr. Santos na pinipino ang pangunahing algorithm. Bagamat may 5 taong agwat, naaalala pa namin ang aming mga pamamaraan sa pananaliksik kaya't agad kaming nagkasundo. Nagbago rin ang kapaligiran sa institute. Nawala ang dating desperadong hangin at napalitan ng sigla at enerhiya. Ang mga mananaliksik ay kusang nag-overtime hanggang hating gabi para mag-focus sa kanilang trabaho. Bagamat doble ang kanilang trabaho, puno sila ng kagalakan na muling makagawa ng makabuluhang pananaliksik. 1 buwan ang lumipas, isinagawa ang unang integrated test. Isang eksperimento kung saan pinatakbo ang interference guidance system sa isang satellite simulation environment. Lahat ng mananaliksik ay kinakabahang nakatitig sa monitor. Ito ang kanilang muling pagsubok matapos ang 5 taon. Ang unang resulta ay nagbigay ng pag-asa. Ang basic signal processing at trajectory calculation ay perpektong gumana. Ngunit sa huling yugto, isang maliit na error ang lumabas. Sinabi ni Dr. Santos na inaasahan na niya ang problema at agad na sinimulan ang pagsusuri sa sanhi. Ang konklusyon ay kailangan ng bahagyang pag-aayos sa algorithm ng yumaong si Dr. Flores. Nang sumunod na linggo, sinimulan na ang paghahanda para sa isang full-scale practical test. Ibibigay ng panig ng Amerika ang actual missile trajectory data. Ang pagsubok ay gaganapin sa isang lihim na testing ground sa Nevada Desert. Ito ay isang mahalagang yugto upang patunayan kung gagana ba sa tunay na sitwasyon ang teknolohiya ng team ni Dr. Santos. Lalo pang nag-concentrate ang mga mananaliksik sa pag-check ng sistema. Bawal magkamali. Sa sitwasyon kung saan binabantayan pa rin ng mga tumututol sa Amerika ang kooperasyon, kung mabibigo sila sa unang eksperimento, lahat ay masasayang. Lahat ay nagbuhos ng kanilang buong lakas sa huling pagsusuri. Sa wakas, dumating ang araw ng unang practical test sa Nevada Desert. Ang team ni Dr. Santos ay nagpadala ng data ng real-time mula sa Pilipinas, habang ako naman ay kasama ng US military na nangangasiwa sa pagsubok. Ang target ay isang virtual underground bunker na may layong 800 kilometer. Naging maayos ang unang yugto ng paglunsad. Ang Tomahawk missile ay lumipad sa tamang trajectory at ang phase interference signal mula sa team ng Pilipinas ay normal na natatanggap. Si Dr. Santos ay nagpapadala ng trajectory correction data ng real-time mula sa Quezon City at sa unang 700 kilometer perpekto ang precision. Ngunit sa huling 100 kilometers, nagkaroon ng problema. Biglang naging unstable ang signal at nagmalfunction ang phase interference system. Biglang lumihis ang trajectory ng missile
at tumama ito sa isang lugar na 105 metro ang layo mula sa target. Nanigas ang mga mukha ng lahat ng naroon. Ang mas malala pa ay ang pagsabog dahil sa overheating ng sistema. Isang maliit na sunog ang nagsimula sa isang sulok ng control room sa Nevada. Buti na lang at hindi ito humantong sa isang malaking aksidente. Ngunit isang technician ang nagtamo ng bahagyang paso. Agad na ipinatigil ni Dr. Santos ang lahat ng signal transmission mula sa Quezon City at sinimulan ang pagsusuri sa sanhi. Nang makarating sa Washington ang balita ng pagkabigo ng eksperimento, agad na umatake ang mga Nagpatawag ng emergency meeting si CIA Deputy Director John McCarthy at mariing iginiit na dapat agad itigil ang kooperasyon sa Pilipinas. Iresponsable ang pag-asa sa isang teknolohiyang hindi pa napatutunayan. At dapat nating lutasin ito gamit ang sariling teknolohiya ng Amerika, sigaw niya. Maging si National Security Advisor David Chambers ay nagsimula ng mag-alinlangan dahil sa pagkabigo ng unang eksperimento matapos gumastos ng $200 milyong. Maaaring lumabas ang isyu ng pananagutan. Maaaring magkaroon ng audit mula sa Kongreso tungkol sa paggamit ng budget. Malaki ang politikal na pressure. Ang pinakamatinding tumutol ay ang mga opisyal ng Department of Defense na dating taga Lockheed Martin. Kinondena nila na isang pambansang kahihiyan ang pag-asa sa teknolohiya ng Pilipinas habang binabalewala ang teknolohiyang binuo ng defense industry ng Amerika sa loob ng maraming dekada. Ang kanilang lohika ay pinipigilan nito ang pag-unlad ng sariling teknolohiya at pinapataas lamang ang pag-asa sa ibang bansa. Buong giting kong tinutulan ang mga ito. Ipinaliwanag ko na ang pagkabigo sa unang eksperimento ay inaasahan na at natural lamang sa proseso ng pagdevelop ng teknolohiya. Binigyang diin ko na natukoy na ng team ni Dr. Santos ang sanhi at may inihanda na silang solusyon. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon sa Quezon City, si Dr. Santos ay magdamag na nagsuri sa sanhi. Ang problema ay nasa incompatibility ng hardware ng Amerika at software ng Pilipinas. Ang pangunahing dahilan ay ang pag-init ng signal amplifier sa mataas na temperatura na nagdulot ng distortion sa phase interference pattern. Nag-contact siya sa akin, sinasabing natapos niya ang solusyon sa loob ng 48 oras. Ngunit ang sitwasyon sa Washington ay napakalala na. Tanging si General James Cohen ng Joint Chiefs of Staff ang sumuporta sa akin. Bilang isang dating militar, mas pinahahalagahan niya ang proseso kaysa sa resulta. Ang trial and error ay mahalaga sa pagdevelop ng teknolohiya at isang kahangalan na sumuko agad dahil lang sa unang pagkabigo, sabi niya. At mula sa Secretary of Defense, binigyan kami ng huling pagkakataon kasama ang babala na kung mabibigo sa pangalawang pagkakataon, ako ang mananagot sa lahat. Nang iparating ko ang sitwasyon kay Dr. Santos, ramdam ko ang tensyon sa kanyang boses. Hindi masukat ang pressure na dala ng kaalamang ito na ang huling pagsubok. Ngunit kasabay nito, ramdam ko rin sa kanyang boses ang tiwala sa kanilang teknolohiya. Hindi tayo maaaring mabigo sa pagkakataong ito. Ang buong team ay nagsimulang maghanda muli nang may ganitong determinasyon. Lahat ay nakasalalay dito. Ngunit habang naghahanda ang team ni Dr. Santos para sa pangalawang eksperimento, naunahan sila ng mga konserbatibo sa Amerika. Si CIA Deputy Director John McCarthy at ang mga opisyal na dating taga Lockheed Martin ay lihim na nagtulak ng isang sariling pangalawang operasyon ng pag-atake. Ang plano ay atakihin ang nuclear facility ng Iran gamit lamang ang purong teknolohiya ng Amerika nang hindi umaasa sa teknolohiya ng Pilipinas. Nang araw na iyon, nang hindi ko nalalaman, isinagawa ang operasyon.
8 Tomahawk missiles ang pinakawalan mula sa Persian Gulf patungo sa Natanz facility ng Iran. Sa pagkakataong ito, ginamit daw ang pinakabagong guidance system ng Lockheed Martin. Ito ay isang sistema na pinagsasama ang GPS at inertial navigation na sa teorya ay may precision na hanggang 10 metro, ngunit ang resulta ay kahindik-hindik. Sa 8 missile, 2 lamang ang tumama sa loob ng 50-meter radius ng target. Ang natitirang 6 ay lumihis ng mahigit 100 metro at 2 sa mga ito ay bumagsak sa isang civilian area na 500 metro ang layo. Buti na lang at walang nasawi, ngunit nasira ang mga kalapit na gusali at naging isang international issue ito. Ang mas malala pa ay ang katotohanang na-intercept ng air defense ng Iran ang 3 missile. Ang Russian-made system na kamakailan lang nakuha ng Iran ay mas epektibo kaysa sa inaasahan. Humarap sa batikos ang U.S. military dahil sa pagmamaliit sa air defense capabilities ng Iran. Nang makarating sa Washington ang balita ng pagkabigo ng operasyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga konserbatibo na dating tumututol sa teknolohiya ng Pilipinas ay biglang nanahimik, lalo na't hindi nila masabi kung bakit ang next generation system ng Lockheed Martin ay nagpakita ng ganoong kapangit na performance sa aktwal na laban. Sa isang emergency briefing, kalmadong sinuri ni General James Cohen ng Joint Chiefs of Staff ang katotohanan. Sa lahat ng precision-guided technology na mayroon ang Amerika, sa kasalukuyan, mahihirapang ganap na i-neutralize ang pinatibay na underground facility ng Iran, pag-amin niya. Binigyang diin niya na para malampasan ang electronic jamming at air defense ng kalaban, kailangan ng isang ganap na bagong diskarte. At sa isang closed-door meeting, pinagalitan ng husto ng Secretary of Defense ang mga kinauukulan dahil sa isang padalos-dalos na operasyon. Napahiya tayo sa buong mundo. Inutusan niya na lahat ng operasyon sa hinaharap ay dapat munang i-coordinate. Partikular niyang binalaan ang mga opisyal na dating taga Lockheed Martin na isantabi ang personal na interes at unahin ang interes ng bansa. Sa prosesong iyon, natural na napag-usapan muli ang teknolohiya ng Pilipinas. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito. Muli kong binigyang diin na ang teknolohiya ng team ni Dr. Santos ang tanging solusyon. Ipinunto ko na ang phase interference method ay kayang lampasan ang mga limitasyon ng kasalukuyang GPS guidance. Ngunit dahil sa pangalawang pag-atake ng Amerika, naging mas agresibo ang Iran. Inilipat nila ang kanilang nuclear enrichment facility sa mas malalim na lugar sa ilalim ng lupa at dinagdagan pa ang kanilang air defense. Habang lumilipas ang oras, lalong nagiging mahirap ang pag-atake. Sa wakas, nagkaroon ng pangkalahatang pagkakaintindihan na ang teknolohiya ng team ni Dr. Santos, ang huling pag-asa. Nagpasya akong muling magsagawa ng pagsubok sa Nevada. Sa pagkakataong ito, si Dr. Santos mismo ang lilipad patungong Amerika para personal na mamuno sa site. Napagpasyahan na mas tumpak ang direktang kontrol kaysa sa remote operation. Kapag handa na ang lahat, magsisimula na ang huling pagsubok. Sa pagkakataong ito, bawal na magkamali. Pagdating ni Dr. Santos sa Nevada testing ground, komplikado ang mga ekspresyon ng mga U.S. military engineer na sumalubong sa kanya. Isang tingin na may halong kuryosidad at pagdududa, lalo na ang mga mananaliksik mula sa Lockheed Martin, na tila nag-aalinlangan kung ano ang maipapakita ng isang siyentipikong Asyano. Sa unang 3 araw, habang pinapanood ng mga Amerikanong mananaliksik si Dr. Santos na sinusuri ang sistema, nakakatuwa ang kanilang reaksyon. Mula sa panunuya, unti-unti silang nagseryoso.
Ang paraan ni Dr. Santos sa pag-check ng mga hardware connection ay lubos na iba sa kanilang nakasanayan. Nagdududa ako kung malulutas ng paraan na yan ang problema sa signal amplification, bulong ng lead engineer na si John Walker sa kanyang kasamahan. Ngunit nang makita niya ang cooling system na personal na idinisenyo ni Dr. Santos, nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang diskarte na hindi naisip kahit ng isang veterano na may 20 taong karanasan na tulad niya. Maging ang mga mananaliksik na nagtapos sa MIT ay lubos na humanga sa coding style ng mga mananaliksik na Pilipino. Ang bilis ng kanilang real-time data processing ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa sistemang kanilang dinevelop. Sa wakas, nagsimula na ang pagsubok. Balot ng tensyon ang buong lugar. Karamihan sa mga observer mula sa panig ng Amerika ay may mga mukhang nagdududa. Dahil nasaksihan nila ang nakaraang pagkabigo, inaasahan nilang parehong resulta ang mangyayari. Nang mailunsad ang missile, kalmadong sinimulan ni Dr. Santos na suriin ang data. Nang makita ng mga Amerikanong mananaliksik kung gaano kabilis gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, nagsimula silang magbulungan. Posible ba ang real-time correction sa ganyang paraan? Narinig ang mga pagdududa. Ngunit pagkalampas ng 300 kilometer, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang trajectory ng missile ay perpektong tumutugma sa inaasahang landas. Ito ang pinakatumpak na trajectory na nakita ko, sabi ni John Walker sa kanyang kasamahan. Sunod-sunod na napako ang tingin ng mga mananaliksik sa monitor. Sa 6 kilometers, napasigaw sa gulat si David. 0.5 metro lang ang error. Ang mga mananaliksik ng Lockheed Martin sa malapit ay hindi makapaniwalang tiningnan muli ang screen. Kahit ang kanilang pinakabagong sistema ay hindi nakamit ang ganoong katumpakan. Nang pumasok sa huling 100 kilometer, ganap na tumahimik ang lugar. Ito mismo ang punto kung saan sila nabigo dati. Lahat ng Amerikanong mananaliksik ay pigil hiningang nanonood. Ang pangamba na baka maging unstable muli ang signal ay bumalot sa lugar. Ngunit si Dr. Santos ay nanatiling kalmado. Habang ina-adjust ang phase interference pattern ng real-time, sinimulan niya ang huling precision correction. Nang makita ito, isang mananaliksik na dating taga-NASA ang napabulalas. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong level ng real-time control. Sa sandali ng pagtama, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nang mawala ang usok, lumitaw ang resulta. 3 metro lamang mula sa target. Eksakto itong tumama. Ang mahigit 50 Amerikanong mananaliksik sa lugar ay sandaling natulala. Hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Ang unang pumalakpak ay si John Walker. Ang veteranong may 20 taong karanasan ay buong pusong humanga. Sunod-sunod na sumali sa palakpakan ang iba pang mananaliksik. At di nagtagal, umalingaw-ngaw sa buong lugar ang malakas na palakpakan. Ang pinakagulat ay si Robert Wilson, ang chief researcher ng Lockheed Martin. Siya, nabulag na naniniwala sa teknolohiya ng sariling kumpanya, ay lumapit kay Dr. Santos at sinabi, "Isa kang tunay na henyo." Puno ng taos-pusong paggalang ang kanyang boses. Nang lumabas ang resulta ng data analysis, lalo pang lumaki ang pagkamangha ng mga Amerikanong mananaliksik. Nang makita nila ang numerong average error of 1.5 meters, nagkatinginan sila. Ito ay isang teknolohiyang mas advanced pa kaysa sa ating inaakala, bulong ng lahat. Nang makarating sa Pentagon ang balita ng tagumpay, ganap na nagbago ang sitwasyon. Ang mga opisyal na dating minamaliit ang teknolohiya ng Pilipinas ay biglang nagbago ng pakikitungo. Sunod-sunod ang mga papuri kay Dr. Santos at lahat ay gustong makipagkita sa kanya. Nasaktan ang pride ng Amerika. Ngunit kasabay nito,
mas nanaig ang pagkamangha sa kahanga-hangang teknolohiya. Isang linggo matapos ang matagumpay na pagsubok ng team ni Dr. Santos, biglang lumala ang sitwasyon sa Middle East. Ang Iran ay naglunsad ng isang malawakang pag-atake ng missile laban sa Israel. Isang kabuuang 47 na Fajr, 3 at Hovezi missiles ang pinakawalan patungo sa teritoryo ng Israel. Ang unang missile ay tumama sa Tel Aviv bandang 5:15 ng umaga. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa isang residential area na 2 kilometers silangan ng Ben Gurion Airport. Ang mga natutulog na mamamayan ay biglang nagising sa ingay at nagpanik. Sunod-sunod na tumama ang mga missile sa Haifa at Ashkelon. Agad na gumana ang air defense system ng Israel, ang Iron Dome, ngunit nalantad ang mga limitasyon nito. Hindi nito kayang intercept ang lahat ng 47 missiles na sabay-sabay na dumarating. Bagamat naging matagumpay sa pag-intercept ng 23, ang natitirang 24 ay bumagsak sa teritoryo ng Israel. Buti na lang at karamihan ay tumama sa mga pasilidad ng militar at mga lugar na walang tao, ngunit 7 sibilyan ang namatay at 32 ang nasugatan. Agad na nagdeklara ng state of emergency ang gobyerno ng Israel. Sa isang emergency press conference, tinawag ni Prime Minister Netanyahu ang pag-atake ng Iran na isang act of war at nangako ng isang malakas na ganti. Itinaas ang alerto sa buong Israel at inutusan ang mga mamamayan na lumikas sa mga bomb shelter. Agad na itinaas ng US Department of Defense sa pinakamataas na antas ang alerto sa mga US military base sa Middle East. Ang Aircraft Carrier Strike Group sa Persian Gulf ay inutusang magtungo sa Israel. Si Pangulong Biden ay agad na nakipag-usap sa telepono kay Prime Minister Netanyahu at nangako ng buong suporta sa Israel. Sa Washington, isang Emergency National Security Council meeting ang ipinatawag. Ang paghahanap ng paraan para maiwasan ang karagdagang pag-atake mula sa Iran ay kagyat. Sa prosesong iyon, muling napag-usapan ang operasyon para i-neutralize ang mga nuclear facility ng Iran gamit ang precision-guided technology ng team ni Dr. Santos. Lumakas ang opinyon na para malutas ng tuluyan ang problema sa Middle East, kailangang alisin ang nuclear capability ng Iran. Ngunit isang mas kagyat na problema ang lumitaw sa sitwasyon kung saan nagbabanta ang Iran ng karagdagang pag-atake ng missile sa Israel. Ang pagpapalakas ng defense capability ng Israel ang naging pangunahing prioridad. Naging malinaw na hindi kayang pigilan ng Iron Dome lamang ang isang malawakang pag-atake, kailangan nila ng isang bagong intercept technology. Nang hapong iyon, sunod-sunod na tumunog ang cellphone ni Dr. Sant. Forces sa Pilipinas, sunod mula sa Pentagon, at ang huli ay mula sa National Security Council ng White House. Pare-pareho ang nilalaman. Isang kagyat na kahilingan para sa technical assistance para sa missile interception ng Israel. Agad ding nakipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas. Ang Secretary of Foreign Affairs mismo ang tumawag kay Dr. Santos para ipaliwanag ang sitwasyon. Ang panig ng Amerika ay humiling ng kooperasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pinakamataas na diplomatic channel. Ang sitwasyon sa Israel ay kritikal. Nais naming seryosohin mo itong isaalang-alang. Hindi agad sumagot si Dr. Santos. Gusto niyang magdesisyon matapos makipag-usap ng husto sa mga miyembro ng kanyang team. Sa kanyang isipan, nag-uumpugan ang magkakaibang damdamin. Ang kahihiyang dinanas niya mula sa gobyerno ng Amerika, 5 taon na ang nakalipas, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Ngunit kasabay nito, hindi niya kayang talikuran ang sitwasyon kung saan ang buhay ng mga inosenteng sibilyan ay nasa panganib. Alas 8 ng gabi, tinipon ni Dr. Santos ang lahat ng miyembro ng kanyang team. Si G. Castillo,
Dr. Garcia at maging ang mga bagong miyembro, isang kabuuang 12 tao ang nagtipon sa conference room nang ipaliwanag ni Dr. Santos ang kahilingan ng Amerika. Naging seryoso ang mukha ng lahat. Si G. Castillo ang unang nagsalita. Sa technical na aspeto, posible ang pag-apply ng phase interference technology na napatunayan sa pagsubok sa Nevada sa isang intercept system ay hindi gaanong mahirap. Ang problema ay kung paano bubuuin ang real-time data processing at remote support system. Ngunit si Dr. Garcia ay maingat na nagpahayag ng kanyang alalahanin. Kung iisipin ang naging asal ng gobyerno ng Amerika noon, hindi natin sila basta-basta mapagkakatiwalaan. Partikular niyang binanggit ang pagtataksil ni Director Michael at ang sinapit ni Dr. Flores. Sinabing mahirap itong tanggapin sa emosyonal na aspeto. Isang batang mananaliksik naman ang nagbigay ng ibang pananaw. Dapat nating harapin ang problemang ito mula sa isang makataong pananaw, hiwalay sa personal na damdamin. Kung maililigtas natin ang buhay ng mga mamamayan ng Israel, hindi tayo dapat magpatali sa nakaraan, aniya. Ngunit ang veteranong mananaliksik na si G. Villanueva ay nagpahayag ng pag-iingat. Mahirap pagkatiwalaan muli ang isang taong minsan ka ng tinalikuran. Partikular siyang nangangamba na baka ito ay isang one-time cooperation lang at muli silang tatalikuran. Nagdududa siya kung ito ba ay tunay na magiging kapaki-pakinabang para sa scientific community ng Pilipinas sa pangmatagalan. Si Dr. Santos ay tahimik na nakinig sa opinyon ng kanyang team. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Tila naglalaban sa kanyang isipan ang kanyang misyon bilang isang siyentipiko at ang kanyang personal na sugat. Pagkalipas ng alas 11 ng gabi, nagsalita si Dr. Santos. Pakinggan muna natin ang mas detalyadong hiling ng Amerika. Hindi tayo makakapagdesisyon nang walang usapan tungkol sa mga kondisyon at kabayaran. Malinaw niyang sinabi na hindi sila tatanggap ng isang panig na kahilingan tulad ng dati. Kinaumagahan, isang kahilingan para sa video conference ang dumating mula sa US Department of Defense. Ang mga dumalo ay si Defense Secretary Austin, National Security Advisor David Chambers, at nakakagulat, si Director Michael. Ang itsura niya sa screen matapos ang 5 taon ay malaki ang ipinagbago. Si Secretary Austin ang unang nagpaliwanag sa pagkaapurahan ng sitwasyon. Nagbabanta ang Iran ng karagdagang pag-atake ng missile. Ang pagpapalakas ng defense capability ng Israel ngayon ay kritikal. Binigyang diin niya na may limitasyon ang Iron Dome lamang at ang teknolohiya ng team ni Dr. Santos ang tanging solusyon. Si Michael ay alanganing nagsalita. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa nakaraan at ang sakit na idinulot niya sa team ni Dr. Santos. Ngunit nakiusap siyang ang pagliligtas sa mga inosenteng buhay ang pinakamahalaga ngayon. Isantabi natin ang personal na damdamin. Gusto kong humingi ng tulong mula sa isang makataong pananaw. Kalmadong sumagot si Dr. Santos. Hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Ngunit nauunawaan ko ang kabigatan ng sitwasyon. Gayunpaman, imposible ang walang kondisyon na kooperasyon. At nais kong maglatag ng ilang mga kondisyon. Ang unang kondisyon ay ang proteksyon sa confidentiality ng teknolohiya. Hindi katanggap-tanggap ang pagtatangkang basta na lang kunin ang teknolohiya ng Pilipinas tulad ng dati. Ang pangalawa ay ang patas na kabayaran. Sa pagkakataong ito, hihingi sila ng nararapat na kabayaran, hindi libreng serbisyo, ngunit may mas mahalagang kondisyon. Huminto sandali si Dr. Santos bago magsalita. Kung sakaling magkaroon ng military operation laban sa Iran matapos malutas ang sitwasyon sa Israel,
Gusto kong garantiyahan ninyo ang kaligtasan ng mga Pilipinong naninirahan sa Iran. Ito ay isang non-negotiable absolute condition, diin niya. Nagulat ang panig ng Amerika sa hindi inaasahang kondisyon. Ito ay isang bagay na may kinalaman sa militar at mahirap sagutin agad. Ngunit mariing sinabi ni Dr. Santos na kung walang ganitong kondisyon, imposible ang anumang kooperasyon. Kung hihingi kayo ng makataong tulong, dapat din ninyong gampanan ang inyong makataong responsibilidad. Iginiit niya. Natapos ang video conference ng walang malinaw na desisyon. Humingi si Dr. Santos ng 24 oras para pag-isipan at sumagot naman ang panig ng Amerika na kailangan din nila ng internal coordination. Ngunit parehong panig ay nagkakaisa sa pangangailangan ng kooperasyon. Ang tanong na lang ay kung paano aayusin ang mga kondisyon. Pagkalipas ng 24 oras, nagkaroon ng huling pulong si Dr. Santos kasama ang kanyang team. Buong gabi siyang nag-isip, ngunit malinaw ang kanyang conclusion. Ngayong naipakita na nila ang kanilang teknolohikal na kahusayan. Ito na ang pagkakataon para makipagtulungan sa pantay na mga kondisyon. Hindi na sila maaaring basta-basta na lang gamitin. Inulat ni G. Castillo ang resulta ng teknikal na pag-aaral. Posible ang pag-apply ng phase interference technology sa intercept system ng Israel. Ngunit, mangangailangan ng hindi bababa sa 72 oras para sa pagbuo ng real-time data link at remote control system. Walang oras, ngunit hindi imposible. Si Dr. Garcia naman ay nagmungkahi ng isang security measure. Ang pangunahing algorithm ay isasagawa lamang sa loob ng Pilipinas at tanging ang interface module ang ipapadala sa Israel. Sa ganitong paraan, mababawasan ang panganib ng technology leak habang posible pa rin ang real-time support. Alas, 3 ng hapon, muling tumawag ang panig ng Amerika. Sa pagkakataong ito, ang Vice-Presidente mismo ang kasama sa video conference. Ito pa lang ay nagpapakita na kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Isang pambihirang pagkakataon na ang Vice-Presidente mismo ang humihingi ng kooperasyon. Ang Vice-Presidente ang unang nagsalita. Pinuri niya ang pambihirang teknolohiya ng team ni Dr. Santos at inamin na nagkamali ang Amerika sa nakaraan. Ngunit binigyang diin niyang ang kapayapaan sa Middle East at ang pagliligtas sa buhay ng mga inosenteng tao ang pinakamahalaga ngayon. Personal ko ring hinihiling ang tulong ni Dr. Santos. Magalang na sumagot si Dr. Santos. Lubos kong nauunawaan ang inyong taimtim na hangarin, ngunit hindi nagbabago ang aming kondisyon tungkol sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran. Muli niyang binigyang diin ito. Mariin niyang sinabi na ito ay isang absolute condition na hindi maaaring pag-usapan. Ang problema ay ang dilema ng gobyerno ng Amerika. Sa sandaling mangako sila sa publiko ng kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran, may panganib na malik sa labas ang plano ng military operation laban sa Iran. Maingat na ipinunto ito ni Secretary of State Blinken. Mahirap mangako sa publiko, ngunit sa loob, gagawin namin ang aming makakaya. Ngunit hindi nagpatinag si Dr. Santos. Hindi sapat ang isang internal na pangako. Kung titingnan ang mga ginawa ng gobyerno ng Amerika noon, kailangan namin ng isang konkreto at verifiable na garantiya. Hiniling niya ang pagtatatag ng isang direct hotline sa Embahada ng Pilipinas sa Iran at ang pagbuo ng isang emergency evacuation plan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Makikita sa screen ang mga dumalo sa panig ng Amerika na nag-aalalang nagtitinginan sa isa't isa. Matapos ang isang maikling bulungan sa National Security Advisor, muling nagsalita ang Vice-Presidente. Kinilala ng Vice-Presidente na makatwiran ang hiling ni Dr. Santos. Nangako siyang pag-aaralan ang mga konkretong hakbang
para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Ngunit, iminungkahi niyang ang mga detalye ay ayusin sa pamamagitan ng diplomatic channels. Masyadong sensitibong isyu para pag-usapan sa publiko. Matapos ang maikling konsultasyon sa kanyang team, pumayag si Dr. Santos ng may kondisyon. Sa sandaling maging konkreto ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino, agad naming sisimulan ang pagbabahagi ng teknolohiya. Ngunit kung hindi tutuparin ang pangakong iyon, maaari naming itigil ang kooperasyon anumang oras. Pagkatapos ng pulong, inulat din ni Dr. Santos ang sitwasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Agad na inutusan ng Department of Foreign Affairs ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran na suriin ang kanilang mga linya ng komunikasyon. Sinimulan na rin ang pag-alam sa kalagayan ng mga Pilipino sa Iran at ang pag-update ng Emergency Response Manual. Kinabukasan ng madaling araw, dumating ang sagot mula sa panig ng Amerika. Sa pamamagitan ng Department of State, nangako silang magtatatag ng isang direct hotline sa Embahada ng Pilipinas sa Tehran. Nagpadala rin sila ng isang nakasulat na garantiya na gagawin nila ang lahat ng paraan para sa ligtas na paglikas ng mga Pilipino kung kinakailangan. Siyempre, lahat ng ito ay sa ilalim ng kondisyon na top secret. Sa wakas, buo na ang desisyon ni Dr. Santos na makipagtulungan kasama ang kanyang team. Agad silang nagsimulang magtrabaho. Si G. Castillo at Dr. Garcia ang namuno sa Technology Development Team, habang si Dr. Santos ang namamahala sa real-time coordination sa panig ng Amerika. Ang unang kailangang gawin ay tiyakin ang compatibility sa intercept system ng Israel. Ang pag-integrate ng phase interference technology sa kasalukuyang Iron Dome system ay nangangailangan ng komplikadong interface work. Malaking tulong ang data na naipon sa pagsubok sa Nevada. Kasabay nito, kailangan ding bumuo ng isang security system. Ginawa nila ang isang sistema kung saan ang pangunahing algorithm ay mananatili sa Pilipinas at tanging ang resulta ng real-time analysis ang ipapadala ng naka-encrypt. Ito ay isang matibay na depensa laban sa anumang posibilidad ng technology leak. Pagkalipas ng 72 oras, handa na ang lahat. Malapit na ang makasaysayang sandali kung kailan ang teknolohiya ng team ni Dr. Santos ay isasama sa air defense system ng Israel. Oras na para ipakita ang tunay na halaga nito sa aktwal na laban. Ang kapangyarihan ng agham at teknolohiya ng Pilipinas ay susubukin sa kalangitan ng Middle East. Ilang araw ang lumipas, muling kumilos ang Iran. Sa pagkakataong ito, mas malaki pa kaysa dati. Isang kabuuang 73 missiles ang pinakawalan patungo sa Israel, 45 na Fajr missiles at 28 na bagong uri ng Hoveze missiles. Halos doble ang laki ng ganti ng Iran kumpara sa unang pag-atake. Agad na idineklara ang state of emergency sa Integrated Air Defense Center sa Tel Aviv. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang phase interference technology ng team ni Dr. Santos ay ganap nang na-integrate sa Iron Dome system. Isang real-time data link ang nag-activate na nagkokonekta sa temporary command center ni Dr. Santos sa Clark Air Base, Pampanga at sa Tel Aviv. Sa Clark, 12 na mananaliksik na Pilipino ang 24-7 na nagbabantay sa mga monitor. Nang matukoy ang senyales ng paglunsad ng missile ng Iran, si Dr. Santos mismo ang nagsimulang mamuno, si G. Castillo at Dr. Garcia ay namuno sa Trajectory Analysis Team at Phase Control Team ayon sa pagkakasunod para sa real-time na pagtugon. Ang unang missile ay pumasok sa airspace ng Israel bandang 12:15 ng hapon. Sa sandaling madetect ito ng radar ng kasalukuyang Iron Dome, agad na sinimulan ng AI system ng team ng Pilipinas na suriin ang trajectory.
Sa loob lamang ng 0.3 segundo, nakalkula na ang pinakamainam na intercept point at phase interference pattern. Si David Goldman, isang Israeli technician sa Tel Aviv Air Defense Center, ay hindi malilimutan ang sandaling iyon. Nang lumitaw sa screen ang data na ipinadala mula sa Pilipinas, lahat kami ay napahinga ng malalim. Ito ang pinakatumpak na trajectory prediction na nakita ko sa buong buhay ko. Narinig ang boses ni Dr. Santos sa communication line. Simulan ang pag-intercept sa unang target. Ang kanyang kalmado, ngunit puno ng kumpiyansang boses ay nagbigay ng malaking tiwala sa mga mananaliksik sa Israel. Agad na pinakawalan ang isang pinahusay na interceptor missile ng Iron Dome at isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang naganap sa kalangitan. Ang interceptor missile na may phase interference technology mula sa team ng Pilipinas ay eksaktong sumalubong sa missile ng Iran. Ang kaibahan sa dati, hindi ito sumabog. Sa halip, ganap nitong na-neutralize ang electronic system ng kalabang missile. Ang missile ng Iran ay dire-diretsyong bumagsak sa dagat. Si Amir Levi, isang piloto ng Israeli Air Force, ay nagpatotoo na nasaksihan niya ang pangyayari mula sa kanyang fighter jet. Ang paraan ng biglaang pagkawala ng direksyon ng missile ng Iran at pagbagsak nito sa dagat ay parang mahika. Isang ganap na bagong paraan ng interception ang pag-neutralize ng hindi pinapasabog. Sunod-sunod na-intercept sa parehong paraan ang pangalawa at pangatlong missile. Perpektong gumagana ang real-time analysis at phase control ng team ni Dr. Santos. Nang iulat ni G. Castillo na pinapanatili natin ang 100% interception rate, isang maliit na hiyawan ng tagumpay ang umalingaw-ngaw sa control room sa Clark. Bukod dito, ang pag-ataking ito ay may sukat na hindi kayang pigilan ng tradisyonal na Iron Dome. Ngunit ang AI system ng team ng Pilipinas ay sabay-sabay na nag-track ng 73 na target at kinakalkula ang pinakamainam na intercept pattern para sa bawat isa. Ang resulta ay kahanga-hanga. Lahat ng 73 na missile ay tumpak na intercept. Nang makita ng mga mamamayan ng Israel ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga missile ng Iran sa dagat, lumabas sila sa mga kalsada at naghiyawan. Sa baybayin ng Tel Aviv, isang kusang pagdiriwang ang nagsimula. Isang de facto 100% interception success. Ito ang pinaka-perpektong depensa sa kasaysayan ng Israel. Sa Air Defense Center ng Israel, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Si David Goldman at ang iba pang mga Israeli technician ay nagyakapan at nagdiwang. Agad silang nagpadala ng pasasalamat sa team ng Pilipinas sa Clark. Iniligtas ninyo kami, sigaw na narinig sa communication line. Sa balita ng araw na iyon, isang kwento ang tunay na nakapiga sa puso. Sa isang maliit na ospital sa Jerusalem, isang 8 taong gulang na batang babae, si Sarah Goldstein, na nasugatan sa nakaraang pag-atake, ay umiyak habang pinapanood mula sa bintana ang pag-intercept sa mga missile. Ang eksena kung saan ibinulong niya sa kanyang ina na, "Ligtas na tayo." Habang yakap-yakap nito, ay ipinalabas ng buo sa lokal na broadcast. Si Dr. Santos ay nanatiling kalmado kahit narinig ang balita ng tagumpay. Hindi pa tapos. Huwag maging kampante, utos niya sa kanyang team. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang ngiti. Ito ang pride ng isang siyentipiko na ang kanyang teknolohiya ay nakapagligtas ng mga inosenteng buhay. Ang Prime Minister ng Israel ay agad na tumawag sa Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng official channels para magpasalamat. Ang agham at teknolohiya ng Pilipinas ang nagligtas sa Israel. Buong puso niyang pasasalamat. Ipinadala rin niya ang mensahe na nagpapasalamat ang buong mamamayan ng Israel. Maging sa Pentagon, hindi nila maitago ang kanilang pagkamangha. Ang Secretary of Defense
mismo ang tumawag kay Dr. Santos para magpasalamat. Ang inyong teknolohiya ay isang dakilang tagumpay na nag-ambag sa kapayapaan ng mundo, papuri niya. Ang mga opisyal ng U.S. military ay muling humanga sa pambihirang antas ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga ay ang pagkaligtas ng buhay ng mga inosenteng sibilyan. Walang kahit isang nasawi sa pag-ataking ito. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa buong Israel. Ang mga bata ay nakalabas na mula sa mga bomb shelter at muling naglalaro sa mga palaruan. At ang pangyayaring ito ang naging tiyak na dahilan upang mabuo ang isang kasunduang pangkapayapaan. Lahat ng ito ay dahil sa Pilipinas.